Yan mga kalero, welcome na naman dito sa bago kong vlog. Ngayon meron lang ako i-share na isang app na napaka-importante. Lalong-lalo na sa kagaya ko na isang expat dito sa Qatar, OFW. Lahat ng OFW na dito sa Qatar. Ito yung app na mandatory na naka-install dapat dito sa ating mga cellphone. Walang exempted dito, kahit local dapat naka-install rin to sa kanilang mga cellphone. Kasi ano to, ni-require ng government nila. Kasi hindi ka pwede pumasok sa mga establishment kung wala ka nitong app na to na naka-install. Tara, tingnan natin yung app na to, kung ano yung nasa loob ng app na to. Yan. Yung pangalan niya Iteras. Start natin. Yan yung nakalagay niya. Yung pangalan mo. Yung may QR code na naka-green. Yan, may pizza ngayon. Yung oras. Yan, may color coding siya. And the color coding reflects your health status. Yan, may mga meaning yan, yung mga color code. Tingnan natin doon mamaya sa ano. Yan. Yan, may notification. Yung notify ka kung may mga alerts. Yan yung kahapon na data kahapon kung ilan yung mga nagkakuan kahapon COVID. February 3. Registration of 396 new confirmed cases of COVID-19 and the recovery of 191 cases. Yan. Yan. Dito pala sa notification, dyan rin sila mag-notify kung ano. Yan, halimbawa ito may ano. Yan, magla-launch na sila ng COVID-19 vaccine. I-notify ka nila kung gusto mo nang magpa-vaccine. Pero ngayon, yan lang muna yung may parang may mga priority lang sila na dapat maka-vaksinan. Kung hindi ka yan, kung hindi ka pa eligible, basahin niya natin doon. The Ministry of Public Health has launched an online service on its COVID-19 website enabling citizens and residents to register their interest in receiving the COVID-19 vaccine. People who meet the criteria for the priority groups will be able to request the schedule an appointment to take the vaccine. People who register via the online service but who are not in one of the listed priority groups will have their interest recorded and saved by the MOPH. Yan yung MOPH, Ministry of Public Health, and they will be contacted when they become eligible. To complete the form, visit. Yan, visit lang daw dito sa may link. Yan. Yung unahin, may mga priority lang sila na unahin pa. Kung hindi ka pa eligible, yan, pupuntakin ka na lang. Pero dapat naka-ano ka na. May form ka na napipilapad. Punta tayo dito. Close natin. Yan, yung statistics. Yan. Nakalagay dyan lahat yung mga complete na mga data nila. Yung mga about sa lahat ng mga COVID. Yan yung mga total number of deaths dito. Number of recovered yan. Total number tested for COVID yan. Nandyan lahat. Punta tayo dito sa yan. May mga ano.
about this app. Yan. Yan yung nakalagay. Yan, basahin nyo na lang, medyo mahaba-haba. Importante ito lalo na sa yung mga may balak mag-abroad, magpunta dito sa Qatar. Yan. I-post nyo na lang, gusto nyo basahin, medyo mahaba-haba. The application is owned and operated by the state of Qatar and the relevant government agency. Yan. Sa gobyerno ng Qatar to yung nangyari ng app na to. Bawal dito. Yan, FAQ dyan tayo punta. Yan, nakasulat dyan. It is mandatory for all citizens, residents, and visitors to download the ITERAS app. Yan. Ibig sabihin, mandatory talaga siya. Yan, basahin nyo lang, medyo mahaba-haba. Post nyo na lang kung gusto nyo basahin. And the ITERAS app is not compatible with some older models of mobile. What can people with these older models do not prove their status when requested? Yan. Hindi siya compatible sa mga lumang model na mga cellphone. Yan, basahin nyo na lang. Why does ITERAS always need the Bluetooth switch on? Yan. Dapat yung Bluetooth naka-on siya parati. The app uses a lot of data. Am I being charged for this to keep the Bluetooth running? No. Yeah, no, but Vodafone and Ooredoo have waived data charge related to ITERAS and there will be no data costs for users. Yeah. What does each of the color? Yan, ito yung sabi ko kanina, yung mga meaning ng mga color code. Yan. Yung mga color code may mga meaning yan. Yung green lang yung allow yung ano. Yan, basta i-post nyo na lang yung para mabasa nyo. Na yan yung mga meaning ng mga color. What happens if my status changes? Will I inform? And what should I do if I receive an alert notification informing me that I am close to a COVID positive? Yan. Yan yung mga ano niya. Yan, mag-notify siya kung may magka-ano ka daw. Kung mag-close contact ka sa isang COVID positive, i-notify ka. Yan. Yan lang yung alaman dito. Post nyo na lang. Gusto nyo basahin, mahaba-haba kasi yung ano. So, yan lang naman yung mga nakalagay dito. Yung pinaka-ano lang talaga dito, yung ano yan, yung pinaka-importante. Balik tayo dito sa health status. Yan, dapat parating green yan. Green lang talaga yan parati. Yan lang yung nakita ko na app na ano, importante talaga dito sa dapat naka-install dito sa mga cellphone. Sa
So yun na, yun lang yung app na isinare ko na dapat importante siya talaga na naka-install sa ating mga cellphone, lalong lalo na dito sa mga residents dito sa Qatar. Saka yung kung nandyan kayo sa Pilipinas nakabakasyon, nag-expire na yung mga ano nyo, pataka, yun rin isa rin pala, hindi nyo siya ma-install kung ano, expire na yung mga pataka nyo, yung ID tsaka yung mobile number, dapat valid siya. Yun lang, dagdag ko lang yun. Hindi kayo makapag-register kung ano yung pataka nyo or yung ID nyo hindi na valid, tsaka kung hindi na rin valid yung mobile number, hindi nyo siya ma-register, hindi nyo siya magagamit, dapat valid lahat. Sige, yun lang. Sana may natutunan kayo dito sa isinare ko na vlog ngayon, yung pagpa-vlog. Salamat. Bye bye, kita-kita tayo sa susunod yung vlog. Salamat.